For indeed, the kingdom of God is within you. Meaning divine health and healing, meaning may financial prosperity, meaning may peace and joy. Nasa iyo na lahat yan. Kaya lang, ang kingdom of God ay hindi mo nakikita. To believe is to see. Maniwala ka muna and then makikita mo. The faith of this world is to see is to believe. Pag nakita ko, doon ako maniniwala. That is why majority ng mga Christians, hindi sila nagpo-prosper because of this. Kailangan nakatuon sa salita ng Diyos. Bakit ako na-heal cancer 3 times? Because I took dominion. Papakita ko kay Satanas na wala siyang hold sa katawang ito because this is the temple of the Holy Spirit. Amen? Kaya ito, yung mga may sakit dito, huwag kayong papayag, not even one chance na kainin ni Satanas ang inyong katawan. You believe in what the Bible says, that by the stripes of Jesus, I was healed. So therefore, I am healed today. In Jesus' name. Amen? We would like to thank the friends and partners of Cheng Ministries. Again, another privilege to share or exhort God's word in the area of giving today. And I would also like to take this opportunity to thank my husband, si Robert, for always being there for me, being very supportive of me at all times. Alam niyo po, nagta-travel kami sa buong mundo. On a business trip siya, and we are striking 2 birds with 1 stone kasi siya ay nagbi-business, ako ay nagmi-ministry, preaching the gospel. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, sweetheart. Alam niyo, sweetheart pa rin ang tawagan namin. Alam niyo naman, mga lovebirds kami. Si Jesus ang may kagagawa nun. Above all, I would like to thank God for bringing me here. Kasi the Bible is very clear. Apart from Him, we can do nothing. So apart from God, I cannot be here. It was God who brought me here, and He brought me here for a purpose, the same way as He brought each one of you here for a purpose. Hindi lang po to celebrate yung 15th year anniversary ng LOTN, but more than that, at malalaman nyo yan, because God will reveal to you His word today. So to all of you, to the Lord of the Nations, congratulations, happy 15th year anniversary. Naku, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kung hindi all over the world. Grabe, God has done a very amazing job on LOTN. Meron po tayong mga leaders na sobra ang kanilang faithfulness dito sa paglilingkod sa Panginoon at sa inyo. Alam niyo po, ang sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Oh, kailangan wala nang mag-iingay, ha? Makikinig lahat, walang magkukwentuhan, walang matutulog, at walang pupunta sa toilet. Okay? Amen? Very good. Yan ang gusto ni Lord. Mag-unite tayo, magko-cooperate tayo sa mensahe niya para sa atin. So sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin, pag punong-puno tayo ng isang bagay sa ating puso, hindi natin mapipigilan yon kung hindi lumabas sa ating bibig. And this happened to me exactly a few days ago when I was ministering to a sister sa Hong Kong. Ang sabi ko sa kanya, kasi nag-attend po siya ng Hong Kong anniversary last year. So nabanggit ko sa kanya, magse-celebrate tayo ng 15th year anniversary dito sa Cuneta Astrodome. Tapos, ang sabi ko sa kanya, alam mo, ang LOTN, blessed. Napakaganda po dahil itong mga leaders nyo, walang hinahangad na kapalit ng galing sa inyo. Yan po yung nakikita ko kasi sabi ko sa inyo, umiikot kami, all over the world, nakikita namin ang mga nangyayari sa mga simbahan o sa mga iglesia. Ngunit meron pong hindi magandang balita. Gusto niyong malaman? Tinanong ko po kay Pastor Jane kung bakit sila ang laging nag-aabono. Ang sabi niya, kasi maraming LOTN members ay hindi nagbibigay ng tithes and offerings. Nako, did you know that when you do not give, you are actually violating the very principle to prosperity? Hindi lamang po prosperity in finances, hindi lamang financial prosperity, but in all areas of your life. Kung gusto mong gumaling ka, may 4th stage cancer, kung gusto mong tumino ang asawa mong mambabae, maging provider siya, maging responsible siya for the family, gusto mong ma-restore completely yung marriage mo,
Kung gusto mo yung anak mo tumino, huminto sa pagdadrugs o pagbabarkada ng maling bata, mga influence ng maling kasama nila, o gusto mo mag-aral sila ng mabuti at mag-aspire sila maging honor students, mag-serve kay God diligently, kung gusto mong promotion, gusto mong bagong trabaho na malaking sweldo, kung gusto mong ministry na kung saan may enhance yung talents and abilities and gifts mo, kung gusto mo ng boyfriend. Ayan. Naku, marami daw sa LOTN ang magaganda, ngunit walang boyfriend. Kung gusto mo ng boyfriend, yung guwapo, yung macho, yung matipuno ang katawan. Alam nyo anong dapat gagawin? Magbibigay. At ipoprove ko yan sa inyo sa scriptures. So, punta po tayo sa, bago ko po i-prove yan, may papakita lang po akong mga scriptures na binigay ni Paul. Ang sabi sa 1 Corinthians 9:14, ayan, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Anong sabi dito? The Lord has commanded. Inutos ni God. This is not a request. This is not an advice. It is a commandment. Ang sabi niya, those who work for the gospel shall live by the gospel. Anong sabi? Kapag ikaw ay nagpipreach ng gospel, yung para ang mga lost souls ay masave, para ipag-pray mo sila, para gumaling sila sa kanilang karamdaman. When you do these things, anong sabi? You have to live by the gospel. Anong ibig sabihin nun? Dapat magpapartake sila ng offering. Dapat kukuha sila ng ikabubuhay nila dito sa gospel. Hindi yung magninegosyo sila tapos yung pera nila na dapat pambili nila ng bahay, pambili nila ng sasakyan, mapupunta lahat dito sa LOTN. Hindi ho ganyan ang utos ni God. So tingnan po natin anong sinasabi sa Malachi 2:7. For the lips of a priest or pastor or preacher should keep knowledge, and people should seek the law from his mouth, who is the messenger of the Lord of hosts. Anong sabi niya? The lips of a priest should keep knowledge. Dapat ang pastor o ang preacher mag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi kailangan makakuha siya ng revelation. Dahil kung walang revelation, walang aasenso ni isa sa atin dito. At sabi dito, ang tupa and people should seek the law from his mouth. So siya ang magbibigay o magsishare sa inyo ng revelation. And sabi niya, for he is the messenger of the Lord of hosts. So, you treat your pastor with double honors dahil messenger siya. Siya ang pinadala ng Panginoon para to look after you. Clear po ba yan? Next. 1 Corinthians 9 verses 11 to 13. If we have sown spiritual things for you, is it a great thing if we reap your material things? Ang sabi ni Paul, si Apostle Paul po, ay nagtatayo nagbubukas ng gawain all over kung saan siya pupunta. Apostle siya. Nagtatayo siya ng mga simbahan. Ang sabi niya, ano sinabi niya? If we have sown spiritual things, kung sila daw ay nagtuturo sa inyo, para kayo ay ma-born again, para guminhawa yung buhay, para maiwasan yung suffering, maiwasan ang problema or difficulty, para gumanda, maging masagana ang ating buhay. Pagpe-pray kayo pag may sakit, pupunta sa prisoners kapag yung mga prisoners ma-born again din, yung mga balo, yung mga fatherless, madalaw nila, ginagawa lahat ito ng pastors and preachers. Anong sabi dito? Is it a great thing if we reap your material things? Ang sabi niya, dapat meron silang makuhang material, which is finances, which is money. Next verse. If others are partakers of this right over you, are we not even more? Ang sabi niya, ang lahat ng ating pera ay nanggagaling sa Panginoon. Lahat ng sinusweldo nyo nanggagaling sa Panginoon. Sa sweldo nyo, binibigay nyo sa asawa nyo, sa anak nyo, sa magulang nyo, kung saan, pambayad ng lupa, pambayad ng bahay, o renta, whatever. Pero ang sabi ni Paul, ano sabi niya? Are we not even more? Dapat sila ang unang bibigyan natin ng pansin dahil sila ay nagpapalaganap ng gospel all over the world. Hindi nyo to maintindihan until you get to heaven at makita nyo, wow! Ganito pala ang ginawa ni na Pastora Cheng. Verse 13, do you not know that those who serve at the altar partake of the offerings of the altar? Anong sabi dito? Sabi niya, kailangan mag-partake sila of the offerings of the altar.
kung hindi sila magpa-partake, nako, anong mangyayari dito sa LOTN? Maybe that explains it kung bakit may problema pa. Marami ang hindi umaasenso. Marami ang hindi yumayaman. Kasi binaviolate natin yung very principle to prosperity. Okay. Anong mangyayari kapag hindi tayo sumunod? Tanong ko sa inyo, magagalit ba si God? Paparusahan ba kayo ni God dahil hindi kayo nagbibigay? Hindi. Hindi, di ba? Kasi ang lahat ng sin, lahat ng punishment, lahat ng shame, lahat ng guilt, lahat ng kasalanan natin, inako na ni Jesus. Kinuha na niya lahat. So ang tingin sa akin ni God the Father ay ako si Jesus. Ako yung anak niya. So hindi na siya magagalit sa akin dahil nandito siya sa loob ko. Si Jesus ang nakikita niya sa akin. So, ang question, bakit gusto niya, hindi naman pala siya magagalit, bakit kinukumanyang tayo magbigay? Alam niyo kasi, nalulungkot si God kapag nakikita niyang naghihirap kayo. Kapag hindi tayo sumusunod sa commandment niya, merong mga consequences. For example, ang sabi sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Anong sabi? Nasisira ang buhay, nadidestroy ang buhay ng mga anak niyang hindi sumusunod sa Kanya. At dahil hindi nila alam ang salita ng Diyos. And the second part of this verse is even more serious. Bakit sabi niya, and because you have rejected the knowledge, and so I will reject you. Alam mo, for example, ikaw ay spiritual leader, ikaw ay member, alam mong dapat kang magbigay, pero hindi mo mabitawan. Kasi ang pinuproblema mo, baka kulangin yan, maputulan ka ng Meralco, maputulan ka ng Nawasa, etc., etc. Kaya hindi mo yan mabigay. So, on the contrary, lalo kang maghihirap dahil you disobey the commandment of God. So, bakit ang mga tao napaparusahan? Sinong nagkukos ng kanilang suffering? Si Satan, di ba? Ang 1 Ptra 5:8-9, napaka-importante po yan dahil dinireview sa atin kung sinong kalaban natin. Ang sabi niya, be sober, ang verse 8, be vigilant. Anong ibig sabihin ng be sober? Kailangan yung utak mo talagang nakatuon lang sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi confused. Ang pinapaniwalaan lang ng utak na ito ay ang salita ng Diyos, wala nang iba. And then be vigilant. Anong ibig sabihin ng vigilant? Be cautious, be alert. Bakit? Dahil si Satan ay deceiver. Yan ang ploy, yan ang tactic of deception niya from the beginning of time. Alam niyo yung nangyari kay Eve? Ang ganda-ganda ng buhay nila mag-asawa sa Garden of Eden. Anong nangyari? Nagsinungaling siya sa kanya. Sabi, you will be like God, knowing good and evil. Anong nangyari? Na-destroy. For eons of time, si Eve nakafocus sa Panginoon. All of a sudden, she wanted to be like God. Anong nangyari? Napakaraming consequences. Na-kick out sila sa garden, tapos they lost their authority over the entire earth, tapos nawala yung relationship kay God the Father, and Satan became the God of this world. So, si Lucifer ganyan din. Sino si Lucifer? Siya si Satan na ngayon. Dati, he was the most beautiful and the most wonderful angelic creation of God. Anong nangyari? Nag-disobey siya. He wanted to be like God. Naging Satanas siya ngayon. Naging murderer. Naging thief. Ang ganda-ganda. He was the anointed cherub. Ngayon siya ay ito lahat. Itong masamang-masamang nanunukso sa atin. Ngayon sabi dito, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ano ibig sabihin ito? The devil is likened to a roaring lion. Ano bang ginagawa ng lion? Pag nagro-roar, anong nangyayari? Oh, di nakikinig kayo ngayon. Pag gumanon ang leon, anong mangyayari sa mga animals in the jungle? Matatakot. Dalawang bagay lang yan. Isang deer, magtatakbo. Aalis sa presensya nitong leon na to. At merong isang deer na magstay na ganyan, frozen to death, hindi makagalaw dahil sa takot. Yun ang unang-unang kakainin ni Satanas. I-devour niya, kakainin niya. That is why in verse 9, ang sabi niya, resist him. Anong ibig sabihin ng resist? Katulad ng deer, magtatakbo ka? Well, mamaya explain ko po kung paano mag-resist. Lumayo ka, umalis ka sa territory niya, and then, sabi niya, is steadfast in the faith.
Ibig sabihin, maniniwala ka lang sa salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos, ikaw ay pinayaman na niya, na ikaw ay milyonaryo na, yun ang paniniwalaan. Walang iba. Kahit na naghihirap ka ngayon, hindi ka makabayad ng mga utang mo, hindi ka makabayad ng kuryente, hindi ka makabayad ng, katulad ng yung testimony ni Sister Clarita. Diba? Ngayon, millionaire na. Dati millionaire na. Tapos bumagsak. Tapos ngayon, naging millionaire ulit. Kasi, hindi siya nagfo-focus dito sa mga nakikita niya negative. Balik siya lagi kay Lord. At ganyan ang mangyayari sa lahat ng mga tao, lahat ng mga anak ng Diyos na nagfo-focus sa salita niya. Amen? Kasi sabi niya, knowing that the same sufferings are being encountered by your brothers in the world. So, si Satan ang nagkukos ng suffering na yan. So, ang Ephesians 1:3, ang sabi rito, God has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. So, maliwanag, ang lahat ng blessings ay nasa atin na. Lahat ng blessings. Nandiyan na lahat ng blessings. Nasa iyo na when you got born again. But, tatanong nyo, Pastor Terry, hindi ko naman nakikita. Kahit santuka pa rin ako. O hindi ako gumagaling sa aking karamdaman. Nasaan nga naman yung sinabi niya? Very clearly, God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Nasaan yung blessings? Nasa yung spirit. You have to get a revelation of this kasi kung hindi mo makuha yung revelation, hanggang mamatay ka, mahirap ka. Mamamatay ka sa sakit mo na yun na hindi ka gagaling. God has blessed us. Ibig sabihin, nasa spirit yan. And spiritual means invisible. Hindi mo nakikita. Kasi merong invisible reality, which is the spirit realm. Merong physical reality, which is the natural realm. Tayo nag-operate in both. Ngayon, nakikita nyo ako, physical reality yan, nakikita nyo. Pero ang kingdom of God ay hindi mo nakikita. To believe is to see, maniwala ka muna, and then makikita mo. The faith of this world is to see is to believe. Pag nakita ko, doon ako maniniwala. That is why majority ng mga Christians, hindi sila nagpo-prosper because of this. Kailangan nakatuon sa salita ng Diyos. Okay, sabi niya, ang mga spiritual blessings saan galing? In the heavenly places. In heaven, di ba? So sa heaven ba may sakit? Wala, di ba? Sa heaven ba may utang? Meron bang paghihirap sa pera? Meron bang nalululong sa masamang bisyo ng mga bata doon? Meron ba doon na divorce and separation? Walang problema sa heaven. In fact, walang marriage doon. Walang problema sa heaven. At ang sabi very clearly ni God, na yung mga blessings na nandyan na sa'yo because He blessed you with all spiritual blessings, sabi niya, galing sa heaven lahat. And the next verse, please. For indeed, the kingdom of God is within you. So itong heaven na to, itong walang sakit, meaning divine health and healing, meaning may financial prosperity, meaning may peace and joy, nasa iyo na lahat yan. Kaya lang, hindi mo lang alam kung paano i-appropriate ang mga blessings na to. Kaya hindi mo yan nakikita in the physical realm. And that is your responsibility. Next verse, please. Ayan, Ephesians 2:8. Sabi niya, for by grace you have been saved through faith. Tatlong key words ang nakalagay sa passage of scripture na yan. Number 1 is grace. Number 2 is saved. And number 3 is faith. The word saved comes from the Greek word sozo, which means lahat ng blessings na nakalagay sa Bible ay nasa iyo na. Yun ang sozo. Yun ang salvation. It was a complete salvation package that Jesus died to give you. Kompleto yan, walang kulang. But, meron dalawang ingredients to receiving this full benefits. Ano yun? Grace. Ang grace na yan, binigay na sa atin ni God. Lahat ng tao sa mundo, binigyan niya. He died for the world. So binigyan niya yung salvation, even if we don't deserve it, even if we didn't earn it, even if we don't have any merit for it. Kaya niya ginawa, binigay niya sa atin ang grace na yan because He loves us. Yun lang ang dahilan. Kinreate niya tayo to have a relationship with Him. Ayaw niya tayong mawala sa Kanya. Gusto niya nandito parang manok. Ilalagay niya under His wings ang kanyang mga anak. Ayaw niyang mahiwalay kayo sa Kanya. But, ibig bang sabihin, kung ikaw ay na-born again, nasa iyo na lahat ang blessings na yan? Makikita mo na yan? Hindi mo yan makikita. Dahil may responsibility ka. Ano yung responsibility mo? Ikaw ang mag-appropriate ng mga blessings na yan. Through faith. Kailangan
pananampalataya. Yan lang. It's faith that is acting as a bridge between the spirit realm and the physical realm. Ito yung faith mo ang kailangan para ma-appropriate, makuha mo yung mga invisible. Kung naniniwala ka, mga invisible, nakikita mo, mga invisible na blessings nandiyan. So, dadalhin ko ngayon para makita ko in the physical. Ituturo ko po ngayon sa inyo kung paano gagawin yun. Okay? So, meron tayong tatlong parte as a human being. Spirit, soul, and body. Diba? So, yung spirit, nandito yung blessings na sinasabi natin. Ang spirit natin, nung na-born again tayo, binigyan tayo ng complete and perfect na spirit. Tapos, meron tayong soul, nandun yung mind or yung intellect, will, and emotion. Ito yung kontrabida. Ito yung kalaban natin, yung mind. Kasi yung mind natin, hindi naniniwala. Ang mind natin naniniwala sa nakikita nyo. That's why the mind perceives through the senses. Nakikita mo na, for example, ang cancer, walang cure. Kaya pag ikaw na-diagnose with cancer, ay, Diyos ko, mamamatay na ako. Paano na yung mga anak? Puro ganyan ang mga drama ng mga Kristiyano. Imbes na you take dominion of what belongs to you, you take dominion of your healing, dyan ka nagdudwell. Sa takot. Tandaan nyo, pag natakot ka, ayan na si Satanas. Diba? So, ang faith is kailangan. You have to be able to appropriate yung mga spiritual blessings to make them physical blessings. So, renewing of the mind. Ito yung renewing of the mind. Napakahirap mag-renew ng mind kasi nakapaikot tayo ng mga negative things sa TV, sa mga kasama natin sa trabaho, kung sa eskwela tayo. Hindi naniniwala yung mga tao yan. Kaya hirap na hirap maniwala ang Kristiyano. So ganito yung renewing of the mind. For example, si Brother John, na-diagnose of having cancer of the liver. Okay? So, ang una niyang gagawin is magdadasal siya sa Panginoon. Di ba? Kanino siya magdadasal? Kasi importante ito, alam natin yung protocol. Kanino ka pa magdadasal? Sa Holy Spirit, kay Jesus, o kay God the Father? Kay God the Father. Okay? Tapos, sino ang sasagot sa'yo? Si God the Father, si Jesus, o ang Holy Spirit? Okay. Ayaw niyo sumagot. Kapag ikaw ang nagpray ka kay God the Father. Lahat ng prayers kay God the Father. But, hindi yan naabot kay God the Father unless you go through Jesus. Because Jesus is the mediator. Okay? That is why you always have to pray to God in the name of Jesus. Okay? So si Brother John nagdasal. God, na-diagnose ako of having cancer of the liver. Gusto kong gumaling. Gusto ko mawala itong cancer na to. Kawawa naman yung aking asawa. Kawawa naman yung aking mga anak. So, nag-uumiyak si Brother John. Diyos ko, paano kaya ito? Takot na takot ako. Siyempre, takot na takot si Brother John. So ngayon, dahil sa compassion and mercy ng Panginoon, tinitingnan niya kung anong kababaw ang ating faith, sasagutin ngayon si Brother John. Sino sasagot sa kanya? Si Jesus through the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, sinong kakausapin niya sa tatlong parte ni John? Ang spirito niya, kasi si God is a spirit, hindi niya i-acknowledge yung kaluluwa o katawan mo. Ang i-acknowledge niya yung spirit mo. Because yung spirit mo ay yun ang perfect and complete. Yun lang ang nababagay kay God. Yun lang ang pakikinggan ni God. So, sabi ng Holy Spirit sa spirito mo, John, magaling ka na. Because 2,000 years ago, pinagaling ka na ni Jesus. So, nagre-rejoice ang spirit. Kasi naniniwala. Embedded dito ang truth ng Panginoon, ng buong Bible, naka-embed yan dito sa ating spirito. So naniniwala, yay! But, merong natural man. Sino yung natural man? Itong kaluluwa natin. Itong soul, which is the intellect, the will, and the emotion. Hindi naniniwala. So sasabihin ng protocol, ang spirit man ni John, kakausapin yung soul. Sabi niya, natural man, John. Magaling ka na. 2,000 years ago, pinagaling ka ni Jesus. Ang sasagutin sa'yo, sasagutin ng kaluluwa mo sa spirit man ay, hindi totoo yan. Ako may cancer. Ang aking tumor, palaki ng palaki. At sobra ang pain na nararamdaman ko. Hindi totoo yan. So, ang katawan ni John ngayon ay lalala. Because there is no faith. Nakikita nyo? So, paano ngayon ang gagawin natin para maniwala yung kaluluwa mo
You have to renew your mind. How do you renew your mind? You have to fill your mind with the Word of God. Katulad ko po, na-diagnose ako ngayon with cancer. Okay, hindi ako born again. So I attempted to commit suicide. Magpakamatay na lang ako. Ano pang essence, di ba? Wala asawa mo. Puro ka utang. Hinahabol ka ng mga bangko. Pagkatapos may sakit ka. So much pain. Grabe ang cancer. It is very painful. Na-born again ako ngayon. Tingnan mo naman si God, di ba? Day after day after day after, kasi give up ko na yung business ko, give up ko na lahat. Nagbabasa ako ng Bible. Pagkatapos yung brother ko, binigyan ako ng tape ni Don Moen. Naalala nyo, yung second song ko doon was, You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. Yun. So kinakanta ko yan. It was my favorite song. Tapos kinakanta ko yan to the top of my voice. I was singing with Don Moen every single day. Siguro maabot ng 1 hour to 2 hours ang pagkanta ko. Hindi ako pumupunta sa simbahan. Alam nyo? On the 5th day, nakita ko yung kamay ni Jesus. Biglang pumasok sa aking ovary. Pagkatapos kinuha niya yung cancer. Naamoy ko, napakabaho pala niyan. At napakadumi. At tawag dito? Smelly. Anyway, mabaho at saka marumi. Tapos inilagay niya, yung kamay niya, ininigay niya sa katawan niya. Tapos sabi ni Jesus, ibig sabihin, nasaktan. Yung lahat ng pain ko, napunta kay Jesus. Pagkatapos, ang saya-saya ko. Pagkatapos tapos na ako mag-worship, hindi pala ako healed. Kasi nandun pa rin yung pain. Ano yung nakita ko? Nakita ko yung kamay ni Jesus, napako pa siya sa krus. Ngayon pala, may tinuturo si Lord sa akin kung papaanong mag-take dominion of what already belongs to me as a born-again Christian. So, ang una kong ginawa rito, in fact, 5 days later, nagsabi sa akin si God na mayroon akong tenant. Kaya babanggitin ko ulit itong testimony na ito. Kasi very important. Meron akong tenant. Ang sabi ni God, magpapadala ko sa iyo ng tenant, uupa doon sa opisina mo. Yung opisina ko nasa 4th floor, yung aking residential unit ay nasa 6th floor. Imposibleng upahan yan. Ako accredited contractor nitong 32-unit na building na to. Ang dumi-dumi, very dusty. Pagkatapos, uupahan yun, napaka-imposible. So sinabi ko yan, si Robert, tumawag siya sa akin for the first time in 1.5 years na hindi kami nag-uusap. Sinabi ko sa kanya, may uupa ng aking rent, ng aking office. Bumaba ako doon. Sabi kasi ni God, the following day, bumaba ako doon. 9 o'clock in the morning. Pagbaba ko doon, 8:45, tinignan ko yung relo ko, 8:45. Tapos mamaya, may kumakatok. Tinignan ko yung relo ko exactly at 9 o'clock. Merong isang Korean guy na winawagay-way na ganyan ng cheque. Ang sabi niya, I want to rent your unit. So binigyan niya ako ng isang cheque for 75,000 pesos. So 2 months rent in advance, which is 50, tapos 25, ay 2 months deposit and 1 month rent in advance. So, iyak ako ng iyak kasi kailangan namin ng pera kasi nga maririmata na yung mga aming properties kasi dami-dami naming utang. So pumasok ako sa elevator at ako iyak ng iyak. Napaka-importante po nito. Iyak ako ng iyak dahil mahal ako ng Panginoon after all. Bakit ako kinakausap? Bakit naririnig ko yung boses niya? Sino ba ako para marinig ko yung boses niya? Di ba? Why is God mindful of me? Sino ba ako? Wala naman akong ginawa kundi murahin siya noon, di ba? Pagkatapos, bigla ko naisip na magbibigay ako ng offering sa kanya. Kasi nabasa ko sa Bible, si David, sina Solomon, sina Abraham, very, very prosperous yan financially kasi nagbibigay sila ng love offering. Tinawagan ko yung aking brother. Sabi ko, Chris, ooperahin ako. Hysterectomy, ipiperform sa akin. Sabi niya, Ate, don't go for surgery. You come to our church this coming Sunday kasi meron kaming healing session. Excited po akong pumunta. Ito na pala. Ito na yung taking dominion. So nakuha ko, naggumaling na ako. Wala nang pain, wala nang sakit, wala nang blurry eyesight, wala nang lahat ng mga vertigo, mga ganyan. Dami-dami kong nararamdaman. So, amen. Praise the Lord. Alam niyo po, 3 beses yung cancer na yan. Pabalik-balik. Laging nag-a-attempt si Satanas. May cancer of the ovary. Bumalik po 8 years ago. Tapos bumalik, nagka-cancer of the breast pa ako. Pero lahat yan, gumaling ako. No operation, no surgery, no chemotherapy, no radiation. Amen. So in other words, gumaling ako. Di ang saya-saya ko. So sabi ng brother ko, kailangan mag-testimony ako. Bumalik ako dun sa church na yon.
In fact, mga yung tao doon, mga 10 lang. Pero tingnan niyo yung anointing, grabe. So binigay ko po, sabi ko sa kanya, Pastor, ano ba ang desire mo sa buhay? Ano bang goal mo? Sabi niya, mag-start ako ng radio ministry. Sabi ko, so what's stopping you? Wala akong pera. O magkano kailangan mo, Pastor? 75,000 pesos. Nung sinabi niya, yung palang 75,000 na pinangako ko kay God, doon pala, pupunta yan sa pastor. O, kayo ba? Meron bang nagbigay? Gaano na ba kayo dalas o karaming beses na heal? Meron ba kayong binigay sa pastor nyo? Or sa mga tao, mga spiritual leaders nyo? Ha? Ako'y binigay ko yung buong 75,000 doon. Ito ngayon, after 1 week, ang balik niya, $75,000 at ginamit po ang aking mahal na asawa na dati muhingi-muhi ako sa kanya. So, $75,000 kasi po, binigyan siya dahil merong advice na binigay, naging multi-millionaire. Itong friend niya na to, pagkatas binigyan siya ng token of appreciation. Ang sabi ko pa, ibalik mo yan sa kanya. Bakit ka ba magbibigay ng $75,000? Siguro may gusto ipagawain sa'yo. So, binalik po ngayon ni Robert doon sa friend niya the following day. Tapos sabi po nung friend niya, Robert, di ko matatanggap yan because it's my token of appreciation. Tumawag sa akin si Robert, sabi ni Robert, sabi niya, Terry, ayaw tanggapin. Sabi niya, token of appreciation daw niya ito sa pagtulong ko sa kanya. So ano pang hinihintay mo? Dali mo dito ngayon din sa bahay na yan ang perang yan. Sabi ko, so dinala po niya sa akin yung pera. At bumait ako ng konti kay Mr. Cheng, kay Robert. Bumait ako ng konti. Dahil biglang bumait siya eh. Binigyan ako ng 75, although very good provider sana, kaya lang marami po kaming problema. At after 2 months, ito na. Ang nangyari, ang company niya, kasi ang company po niya is siya general manager, meron siya 6,000 people under him. Alam niyo po, sa lahat ng mga kilala kong tao, isa po si Robert sa binigyan ng maraming gifts and talents. Napakatalino po niya. So anyway, binayaran po siya binili po itong company na ito na isang conglomerate. At si Robert ay binayaran ng milyon-milyon. At si Robert, binigay niya sa akin lahat yung milyon-milyon na yon. And binayaran ko po lahat ang mga utang namin. Walang natira. And there was so much left over dun sa perang binigay ni God. We were able to start doing business again. At si Robert po, his life was transformed. Huminto siyang paninigarilyo, pag-inom, lahat po ng hininto niya lahat yan. He became the best husband and the best father in the world for me and my children for the last 18 years. Amen. Only because hindi ko pa po naintindihan. Actually, after many years ko pa maintindihan ang key. Because I gave. Papakita ko po sa inyo, bakit importante yan. Sabi sa James 2:20, faith without works is dead. Kasi kung tayo naniniwala, talagang naniniwala naman tayo lahat, may Diyos na tumutulong siya, na mabait siya. Kung talagang yan lang ang basihan ng faith, ibig sabihin, lahat tayo dapat milyonaryo na, nakikita natin yung pera. Dapat lahat tayo walang sakit, pero hindi. Bakit? Because faith without works is dead. Diba? Sa James 2:19, sabi niya, you believe that there is one God, even the demons believe and tremble. Kita niyo kung naniniwala lang, walang action. Let's say naniwala ako, Lord, alam ko, nagpapagaling ka kasi nabasa ko sa Bible. Ipuin lang niya, gumagaling. Pero kung hindi ko ginagawa yung aking contribution, walang mangyayari sa akin, patay na ako ngayon. Sabi, ito ngayon ang reason kung bakit napaka-importante, kung bakit yan ang key. Giving is the key. Luke 16 verses 10 to 11. He who's faithful in what is least is also faithful in much. But he who is unjust in what is least is unjust also in much. Ano ibig sabihin ito? Kung hindi ka mapagkatiwalaan ni God sa maliit, hindi kanya pwedeng pagkatiwalaan sa malaki. Kung ikaw unfaithful ka sa maliit, ikaw ang magiging unfaithful sa malaki. So ano yung maliit na sinasabi? Okay, next verse please. Therefore, if you have not been faithful, verse 11 yan, susunod na verse, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, ayun, who will commit to your trust the true riches? So ang mammon pala ang pinakamaliit na sukatan ng ating prosperity. Nakikita po natin, ang sabi niya, kung hindi ka faithful sa mammon, hindi ka pwedeng mag-inherit itong true riches. Ang mammon po ay galing is the name of a Syrian, ang mammon ibig sabihin pera. But nag-originate po yan or na-derive from the word mammon, which is the name of a Syrian god of riches. It is also the name of the Chaldean god of riches. It's also the name of the Greek god of wealth.
In other words, ang pera pala ay Diyos. Makita nyo? Kaya pala yan ay sinasabi sa Exodus 20 verse 1. Sabi niya, do not create any image. Diba? Do not create anything. Do not bow down to them and worship them because I will not tolerate it. I am a jealous God. Ngayon pala, ang pera is Diyos. Bakit hindi Diyos? Okay. Kailangan mo magbigay ng tithes and offerings. Hindi mo mabitaw-bitawan. Diba? Pag binitawan ko to, wala na akong pambayad sa Miracle. Wala na akong pambayad dun sa renta ko. Wala na akong pambayad ng matrikula. Yan ang Diyos na tinatawag. Ganyan, mag-deceive si Satanas, hindi natin napapansin. Pero ang hindi nyo alam, apektado ang lahat ng area sa buhay nyo because giving is the least measurement of God's trust in you. Nakikita po natin, very clear. Actually, tinika po na last year ito, pero kailangan faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So nakita nyo yung value niyan? Ngayon, ano yung true riches? Yan ang true riches. Sabi niya, kung hindi ka niya mapagkatiwalaan sa pera, walang true riches. Kahit nasa espiritu mo na yan, hindi mo yan ma-appropriate to become physical realities kasi nagva-violate ka ng salita ng Diyos. Alam nyo, ang sabi ng Bible, ang salita ng Biblia, salita ng God, will never change. Sabi niya, heaven and earth shall pass away, but my word will not pass away. Hindi magbabago yan. Ang salita ng Diyos, hindi siya magva-violate. Ibig sabihin, pag sinabi ni God, ganito na yan. Kapag nag-command siya, hindi ka sumunod, ganyan na yan. Kaya kung gusto mong gumanhawa yung buhay mo, dahil nasa iyo na lahat yan, kailangan susunod ka. Okay, what are the true riches? Number 1 po, not necessarily in any order, but divine health and healing. Nasa iyo na yan. Katulad ko, bakit ako na-heal 3 times? Cancer, bakit ako na-heal? Because I took dominion. Sa akin yan. Hindi ako maniniwala sa Satanas. Kahit hindi ako makatayo dyan. Grabe ang sakit. Ayan, alam po ng asawa ko yan. 3 buwan ako nakarantay sa bed. Sila magdi-Disneyland, magkukusan sa papasyal. Ako may iwan sa bahay. Kasi hindi ko man lang kayang, alam nyo, tatayo lang ako para mag-worship. Pag nag-worship ako, lahat ng strength, ng power na sa akin. Pagkatapos ng worship, bagsak na naman ang katawan ko. Pero I took dominion. 1 buwan ako nagpe-praise and worship. Tatayo talaga ako. Papakita ko kay Satanas na wala siyang hold sa katawang ito because this is the temple of the Holy Spirit. Amen? Kaya ito, yung mga may sakit dito, huwag kayong papayag, not even 1 chance na kainin ni Satanas ang inyong katawan. You believe in what the Bible says, that by the stripes of Jesus, I was healed. So therefore, I am healed today. In Jesus' name. Amen? Okay. So divine health and healing is yours. Number 2, a long life that satisfies. Dinesign ni God ang ating katawan para maging 120 years old. Alam niyo, matanda na ako. Pero hindi ako mukhang matanda. Kasi hindi ko tinatanggap yan. Amen? Hindi ko tinatanggap. Kasi dinesign yung katawan ko up to 120 years old. So kailangan mukha akong bata lagi. At yan ay dinideklara ko. Tama ba? Hindi naman, ayaw ko sabihin ang edad ko. Siyempre, secret yan. Pero katulad ni Moses, 120 years old siya nang namatay. Sabi ng Bible, his eyes were not dimmed and his health was unabated. Ibig sabihin, hindi man lang nagkaroon ng depression ang kanyang katawan. Hindi man lang na blurry ang eyesight niya. Or we can be like Caleb at 80 years old. He was conquering mountains. Diba? Siya ang nagsabing, let's go and possess the land, for we are well able to do so. Diba? So lahat ng mga Israelites, yung mga 2 million na yun, namatay lahat. 2 lang silang hindi namatay at sila ay nakapasok sa promised land because they believed in the word. Ang tanong ko sa LOTN, pasok ba kayo sa promised land nyo o naghihirap kayo ngayon? It is because you disobey. Napaka-importante pong when God commands, we obey. Okay, financial prosperity. Ito po yung paborito ng mga Filipino. Financial prosperity. Bakit nga naman hindi paborito? Paano tayo mabubuhay kung walang pera? Hindi ka makakakain kung wala kang pera. Wala kang magandang damit kung wala kang pera, di ba? Paano kang magkakabili ng bahay o kotse kung wala kang pera? Importante. And it's a promise. 2 Corinthians 8:9. Ano sinasabi dyan? Jesus was rich, yet He became poor, that through His poverty, you may become rich. Anong sabi dito? Si Jesus,
nung siya ay namatay, napako sa krus, kinuha niya ang iyong paghihirap. Kinuha niya yung kakulangan, yung utang mo, yung mga poverty and lack. Kinuha niya lahat. Yan, ipinako sa kanya sa krus. At ibinigay sa iyo ang financial prosperity. So ikaw mayaman ka. Magiging katulad ka ni Sister Clarita. Millionaire. Basta wag kang mawawala sa paniniwala, pananampalataya na totoo ang salita ng Diyos. Alam niyo ho, may kukwento ako sa inyo. Yung isang domestic, nag-preach po ako sa Hong Kong every Sunday. Meron po isang domestic helper doon na nagpunta nung first Sunday. At isa ito sa mga tinuro ko sa kanya. Tapos uuwi na po siya sa bahay nila. At nanginginig ang buong katawan niya. Dahil sa revelation, Diyos ko. Sabi niya, gumaganyan daw siya sa MTR, tinitingnan yung train. Tinitingnan daw siya ng mga tao. Ang sabi niya, Diyos ko, mayaman pala ako, hindi ko alam, nasa akin na pala yung kayamanang ito. So nanginginig po ang katawan, tapos umuwi siya sa bahay nila. May amo po siya. So nag-iiyak siya ngayon sa loob ng kwarto niya. At nag-declare siya na yung perang sinabi ni Jesus na nasa kanya ay kailangan dumating na, kailangan mapasa kamay na niya, kailangan makita niya physically. Pagkatapos bigla pong kumatok. May kumatok doon sa kanyang kwarto. Sabing ganun, Lily. Yung palang amo niya. Tapos sabi niya, why were you crying? Kasi umiiyak po si Lily. Ba't kaiyak ng iyak? Dahil ba sa nangyari sa Tacloban? Napinsala bang pamilya mo sa Tacloban? Wala naman po siyang kamag-anak sa Tacloban. Akala lang nung employer. Tapos binigyan po siya ng 60,000 pesos. Ma-imagine mo? Yun lang. Kasi nagdedeklara siya. Tapos the next Sunday, pumunta na naman siya dito sa aking preaching. Ganun na naman pong nangyari. Nanginginig ang katawan. Umuwi siya. Pagkatapos, pagbalik niya, iyak na naman siya ng iyak. Dahil, Lord, mayaman pala ako. Hindi ko akalain. So, dinideklara ko, kinukuha ko na lahat. From the spirit realm to the physical realm. Itong mga pangako mo sa akin, lalo-lalo na yung pera. Kasi po, balo siya. Nag-aaral yung mga anak niya. Tapos, katok na naman yung employer niya. Binigyan na naman siya ng another 6,000 Hong Kong dollars. Pagkatapos, lagi pong nagbibigay yung amo niya dahil kakabigay naman ng amo niya, ang amo niya na prosper ng gusto. Pagkatapos po, yung last ngang bigay niya was $25,000 which is equivalent to like 100,000+ pesos. Pumunta daw siya sa Israel para mag-join siya ng tour doon. Ma-imagine mo makakuha ka ng ganyan? Kasi she was taking dominion. Di po ba? Meron ba kayong natututunan? Amen. Okay. So, peace and joy. Sabi sa John 16:33, these things I've spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Sabi rito, hindi nawawala ang problema sa mundo. Hindi nawawala, magkakaproblema because nandyan si Satanas na nagkukos ng problema natin. But ang sabi rito, we have to rejoice. Alam niyo po, ganyan. Kumikilos si Satanas kahit kailan, pero hindi natin siya binibigyan ng puwang. In Jesus' name, we command you, Satan, to leave this place right now in the name of Jesus. Ang sabi po kasi ng mga iba, si Satanas hindi pwedeng pumasok sa ganitong gathering. Well, that's wrong. Kasi sa dinner nila, sa Last Supper, nakapasok siya. Di ba si Judas? Nandun. Nakapasok si Satanas. Kahit saan, nakakapasok sa spirito yan. Pero bahala kayo kung tatanggapin niyo siya o hindi. So by the authority of God's word, in the name of Jesus, we command every sickness and disease operating in our pastor to leave right now in Jesus' name. Amen. And we command every part of his body to be healed, to be whole, to be undamaged, to be complete in Jesus' name. For it is written by the stripes of Jesus, he is healed in Jesus' name. Okay, so peace and joy. Hindi tayo kailangan magmukmok, maglupasay, mamroblema. Kailangan lagi tayong masaya. Despite na nahihirapan ka, natatakot ka, darating ang bangko, darating kung ano naman mga problema darating. Pag ikaw nag-alala, kakainin ka ni Satanas. So kailangan, be of good cheer for I have overcome the world. Ang sabi, maniniwala ka, magsasaya ka despite. Dito ko po nakikita kung sino yung successful at hindi. Yung mga hindi mature, magwawala, maglulupasay, mag-iiyak. Pero yung mga mature, they will take dominion of what belongs to them. Amen. Sabi niya, you are capable of loving God with all your heart. Kinreate ka niya to have a relationship, an intimate relationship with Him. At binigyan niya tayo ng isang scripture to explain to us how we should do it. Itong relationship, kung wala ito, wala lahat yan. Kasi
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung hindi mo siya isisik, never kang magkaka-faith. Never darating yan. It is of utmost importance because He created you to have a relationship with Him. Tingnan po natin ang Matthew 6:6. Sabi niya, but you, when you pray, go into your room, and you, when you have shut the door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees you in secret will reward you openly. Anong sabi rito? Gusto niya pumasok ka sa room. Yan ang gagawin ng bawat isa sa inyo araw-araw. Because God is waiting for you every day. Kahit like 30 minutes lang, 15 masyado maiksi, after 30 masyado maiksi. Ako po, ilang oras yan. Kasi kailangan kong marinig ang revelation niya kung hindi anong ituturo ko. Amen? Kailangan magaling ang katawan ko. Kailangan, nandyan lahat ang kailangan ko. Sabi nga ng asawa ko, ako daw ang pinakamaswerteng taong kilala niya. Kasi ako daw ang taong alam niyang walang problema. Amen? Posible, ano? Kasi actually may problema ang dumarating, but you take dominion of it at mawawala. Amen? So, ang sabi niya, pumunta ka sa kwarto, isusi mo yung pinto. Why? Bakit niya sinabi? Because whatever happens in that room now is only between you and God alone. Walang kasama. Wala kang kasama, siya lang. It becomes what the Bible calls the secret place. Maniwala ka na nandun siya. I tell you, kapag maniniwala ka ng maniniwala, grabe ang manifestation na ipapakita niya. Ilang beses na pong nagpakita sa akin si Jesus, actually 2 beses. Nagising ako, yung ulo ko nandun sa lap niya. Mga ganun. Kasi pag yung mga deeper revelations niya, kasi sabi ko, Lord, gusto kitang makilala. Lord, gusto ko mabaliw ako sa iyo lalong-lalo. Every day, gusto ko mabaliw ako. Mas mabaliw ako tomorrow kesa today. Ganyan ako. So, ginagawa ni Lord, talagang pinapabaliw ako sa kanyang glory at saka sa kanyang presensya. So, binigyan tayo ng natural realm ni God para maintindihan natin. Kasi itong intimacy na to comes from the Greek word ginosko. Ibig sabihin, intimacy with God. Intimate relationship is the most intimate act between two people, ang sexual relationship. So, ang tao, ang dalawang mag-asawa, kung gusto nilang maging intimate with each other, they go into the room. Tama? And then they lock the door. Tama? And then, kung ano man ang gagawin nila is between the two of them, they do not share it with their friends or with their parents or with their children. Tama? Kaya po binibigyan tayo ng physical para maintindihan natin ang spiritual. Ganyan ang gusto ni God, but what He wants us to do is pray. He wants us to worship Him, to praise Him. Alam niyo po paano ako mag-praise sa Kanya? Pinag-aaralan ko po yung science, for example, yung mga stars. Ang mga research nila, yung latest na research nila, the hub, tinatawag the hub. Ang sabi nila, hindi makuhang bilangin ng mga scientists sa mga stars because like there are, binigyan tayo ng approximate number, sabi nga noon, na there are like 200 billion of stars in one galaxy. And there are about 200 billion galaxies in the world. Ako, hindi mabilang ang mga stars na yan. At sabi ng mga scientists, yan ay according to the observable universe. Ibig sabihin sa surface lang, nakikita nila yan ang bilang ng mga stars. Alam nyo, at sabi na sa likod, minsan nagkakaglimpse sila, wala raw katapusan itong universe na to, sabi ng mga scientists. At sa ang nakakamangha pa po dyan, hindi nag-uumpugan, hindi nalalaglag sa Earth. Ang sabi ng scientists, at yung mga cosmo na sinasabi sa mga CNN, mga ganyan, mag-move lang daw ang isang star ng 30 centimeters, for example, nakaganyan, mag-move lang daw ito ng ganyan, magsa-self-destruct ang entire universe. Pero hindi mangyayari yun because God has spoken the word and His word will never pass away. Amen? So pag sinabi niyang ikaw mayaman ka, it will never change. Kailan? Alam mo lang kung paano makuha yung kayamanan. So ako pinipraise ko si God in my secret place. Doon ko sa secret place nakikita. Doon ko naririnig yung mga revelations niya na sinashare ko sa body of Christ. Doon ko nakuha yung revelation na I will be an international preacher. At that time, na nakuha ko 15 years ago, napaka-imposible. Sino ba naman mag-iimbita sa akin? Wala naman akong ipakikita talagang kung sino akong magaling na preacher. Wala naman, wala talaga. Imposible. But then, I always reminded myself na kung anong sabihin ni God sa akin, I should take dominion. And so, by taking dominion, I will declare, declare ko I am an international preacher. Nag-preach ako all over the world. Tapos biglang nangyari. Alam niyo bakit?
Because the word says in Proverbs 18:21, napaka-importante, you have to memorize this. Sabi niya, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Anong ibig sabihin? Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At kung anong gusto mong binibigkas, yan ang iyong kakainin. Can you believe it? Kung anong binibigkas mo, kung ang binibigkas, Diyos ko, ang sakit-sakit ng tiyan ko, mamamatay na yata ako, etc., etc. Kung yun ang bibigkas mo, mamamatay ka sa cancer. Hindi ka gagaling. Pero kung ang binibigkas mo, mayaman ako. God, mayaman ako in Jesus' name. If I believe there is nothing that is impossible for me in Jesus' name. Kung that is taking dominion, maniwala ka. Yan ang pampapaniwala. Kailangan bibigkasin mo because when God created the world, He spoke. Ang sabi niya, let there be light. And there was light. Di ba? Sinabi lang niya, let there be light. Ang Holy Spirit, psh, kaagad may light. And you know, we, you and me, you were created in the image and likeness of God. Ibig sabihin, kung may power ang salita niya, may power din ang salita mo. Naintindihan ba natin ito? So magmula ngayon, ang LOTN, huwag magbibigkas ng anything negative. Kasi once na magbigkas ka, that is contrary to the Word of God, automatically, nandun ka sa teritoryo ni Satan. Ayaw mong pumunta doon. So, you stick to the Word of God. Okay? Okay, next. Amen. Okay, loving your neighbor. Napaka-importante ito. You can love your neighbor as you love yourself. Totoo ba yan? Anong mangyayari, for example, sa domestic helper ka galing kang Hong Kong, dumating ka rito sa Pilipinas. Tapos, ang saya-saya mo, excited na excited kang makapiling mo yung asawa kasi 2 years ka doon. Di ba, excited na excited ka. Pero napansin mo na, si Mr. A medyo malamig. Medyo natataranta siya pag nag-ring ang kanyang cellphone. Medyo magtatago siya at babasahin niya yung kanyang cellphone. So ikaw ngayon ay nagdududa. Si Mr. ay magpapaalam ka sa iyo ngayon. Sasabihin niya, sweetheart, pupunta muna ako sa kunwari may gagawin. Meron lang akong gagawing importante. So ikaw, si Mary, nagdududa, sinundan niya ngayon ang kanyang asawa. At nakita niya na ang asawa niya ay pumunta sa sinihan. Nakikinig ba kayo dito sa aking istorya? Ha? Pumunta siya sa sinihan. Pagkatapos, pagpasok niya sa gate, nakita niya may isang babaeng super ganda, naka-short shorts, tapos naka-plunging neckline, at biglang pumulupot kay Prospero, ang pangalan ng asawa niya. Nanginig ang misis, Diyos ko, may kalaguyo pala yung aking asawa. Diyos ko, ganyan siyang, nanginginig ang buong katawan ni misis. Konti na lang atakihin siya sa puso. Ngayon, nakita niya si Prospero, dinala niya yung babae sa loob ng sinihan. At pagdating nila sa sinihan, sila ay nagrambutsingan. E di aatakihin na ngayon sa puso talaga itong si Mary kapag hindi pa siya nag-take ng action. Dalawang action lang ang iti-take ng isang Kristiyano. Ang number 1, pupunta siya doon kung saan nakaupo itong asawa at saka yung kanyang kirida. Prospero! Napakawalang iya mo! Pagkatapos kong maghirap sa Hong Kong, magtrabaho na gusto, papakainin ko kayo para mabigyan kayo ng magandang hanap buhay. Mabigyan ko kayo ng masaganang buhay ng inyong mga anak. Yan pa'y gaganti mo sa akin. Napakawalang iya mo. Pumunta kayo sa impyerno ng kirida mo. Yan ba ang gagawin mo? Ha? Yan ang gagawin? O, ang gagawin mo ay yung commandment ni God na love your enemies. Aha! Mamahalin daw natin yung nang-aagaw sa ating asawa. Imagine mo, ang tinuturo ni God, napakahirap gawin, di ba? Wala tayong choice. Kasi kung yun ang gagawin mo, mumurahin mo yung asawa mo, papahiyain mo sa buong sinihan, siguradong wala na. Hindi na kayo magbabalikan. Pero kung pupunta ka kay Prospero, nakikinig ba kayo? Sa mga taong may problema ng ganito, ayaw huminto ng asawa mong babae at atake kayo ng atake sa salita. Prospero. This is how to take dominion. Prospero. Siyempre, you take authority. Hindi ba? Prospero, love na love kita kahit ganyan.
Hindi mo ginagawa. You take dominion. Prospero, alam ko na ngayon anong ginagawa mo habang nasa Hong Kong ako. Pero, binibigyan kita ng pagkakataong mamili kung sino sa amin ang pipiliin mo. 18 years old o ako 60 years old? Sino pipiliin ni Prospero? Yung naka-mini, naka-short na yan? O ikaw yung nag-shrink na yung katawan? Wala kang ehersisyo, tapos puro trabaho pa sa Hong Kong, naglilinis ng kubeta, lahat-lahat doon. Sinong pipiliin ni Prospero? Alam nyo, kapag ganyan, if that is the way you take dominion of it, si God, ihipuin niya si Prospero. Gagawin niya, ibubulagin niya yung mata niya. Magiging kamukha mo sino bang mga sikat na artista? Hindi kasi ako nanonood. Yung mga magagandang artista. Actually, ang gagawin po ni God, pipiliin ka ni Prospero dahil ikaw ang asawa niya. Dahil ang sabi sa Bible, whatever He has put together, let no man separate. At dahil ikaw nagpatawad, ang pagpapatawad po yung napaka-important, nagpatawad ka, so, i-release ngayon ng Holy Spirit ang power niya to bring about, pipiliin ni Prospero ay ikaw. So, ngayon dahil ikaw ang pinili ni Prospero, ididil mo ngayon ng kirida. Sasabunutan mo ba siya? Hindi. Sasabihin mo, anong pangalan mo? Sagot niya, Elizabeth po. Ngayon, Elizabeth, alam mo na may asawa si Prospero at ako ang pinili. Ikaw ay hindi na pwedeng makipagkita sa asawa ko kung hindi itidemanda kita at ipakukulong kita. That's it! Na-expose na si Satanas. Hindi na makaka-penetrate sa buhay ni Prospero. Naintindihan niyo po? And you say to her, I forgive you. Kasi kung hindi ka magpatawad, hindi ka pwedeng patawarin ng Panginoon. Okay? So, papatawarin. Ngayon, lahat na nagkasala, patawarin natin. Mag-umpisa tayo sa umpisa. This is a foundation. Magpatawad tayo para bukas-bukas ang langit, yung kingdom of heaven, bagsak-bagsak sa atin. Amen? Nag-agree ba lahat? Meron bang hindi nag-agree? Magtaas nga ng kamay, yung ayaw magpatawad sa sobrang sakit ang dinanas mo? Very good, very good. Amen. Wisdom. Ano yung wisdom? Ang wisdom, may problema ka? Ang wisdom ay anong pinakamagandang solusyon ang naiisip ni God para sa'yo. So, bibigyan ka niya ng wisdom. Deuteronomy 8:18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. O, bibigyan ka niya ng wealth that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. Tingnan nyo, importante pong pagkatapos mag-forgive ka, ayan na, si God magbibigay sa iyo ng wisdom through the Holy Spirit kung anong dapat ang gagawin mo. Kung halimbawa gusto mong yumaman, gusto mo ng pera, gusto mong gumaling, bibigyan ka niya ng wisdom kung anong gagawin mo. So, kailangan may relasyon ka sa Panginoon kung kailangan naka-intune. Kasi parang radio yan eh. Kung hindi ka nasa tamang transmission, hindi mo maririnig ang boses ng Panginoon. So, dapat naka-intune ka lagi sa Kanya. Meron po tayo like restoration, protection from all harm and danger and accidents, calamities, disasters, pestilences, lahat ng mga pati Zika virus, mga Ebola virus, wala yan. Kahit ako makagat ng Zika virus na mosquito carrier, hindi ako tatablan ng virus in Jesus' name. Yan ang akin dahil ako'y nakabalot sa dugo ni Jesus. Dapat ganyan, hindi, ay naku, baka mahawat, huwag tayo pumunta sa lugar na yan, baka makagat tayo. Hindi po ganyan ang taking dominion. Pagpunta ko sa isang lugar na infested ng Zika, mag-aalisa ng mga mosquito dahil takot na takot sa akin yan. Yan ang aking perception. Yan ang nangyayari. Amen? Amen. Okay. Ministry of Angels. Alam niyo po, ang ganda-ganda ng nakita ko dun sa Rojas City. Totoo yung mga anghel. Bawat isa sa inyo may mga anghel nakabantay sa inyo. Kailangan gamitin niyo sila. Hindi niyo magagamit ang mga anghel kung hindi niyo alam ang salita ng Diyos. Kung hindi kayo nagde-declare ng salita ng Diyos, hindi aandar yung mga anghel. For example, dun sa Rojas, ako po ang preacher. Tapos, nag-worship sila. Tapos, nanghina ang buong katawan ko ng worship. Pinikit ko po yung mata ko. Tapos sabi ko, ba't ganito ang nararamdaman ko? Bakit napakaganda ng mga boses ng mga kumakanta? Bakit ganito ang boses? Ang ganda. Sabi ko, para akong magkukolapse sa sobrang ganda ng music na naririnig ko. Pagkatapos may narinig akong boses, sabi sa akin,
dito sa aking heart. Buksan mo yung mga mata mo, Terry. Pagbukas ko na ganyan, nagulat ako na merong angel. 2 angels magkabila, nasa stage. Nandito, isa nandito. Yung nakabantay po sila dito, magkabila. Tapos pagtingin kong ganyan, may mga lumilipad na mga cherubims, mga maliliit na anghel. Tapos sabi ko, ay Diyos ko, hindi ko na makayanan po, Lord. Hindi ko kaya mag-preach. Magko-collapse ako. Tapos sabi ng boses, sige na, mag-preach ka na. Tapos pumunta na po ako sa pulpit at nag-preach. Pagkatapos po noon, nang nag-preach ako, lumapit po yung mga pastor sa akin at sabi nila, for many weeks, nag-preach sila for the angels to join them in worship. Kaya po pala nandun, nag-manifest ang kanilang presensya doon sa worship na yun. May mga anghel kayo. All you have to do is declare the word of God, tapos they will take action for you. Amen? Gawin nyo lagi yan araw-araw. O mga anghel, kumilos na kayo. Kailangan ko ng pambayad ng ganito. Kumilos na kayo. Pwede po natin i-commission yung mga angels dahil inassign niya ni God para sa atin to minister to us, to give us the desires of our heart. Amen? Okay. Now, tuturo ko pong mabilis na mabilis. How to take dominion. How do you take dominion of what belongs to you? First, for example, meron kang sakit, cancer. Anong unang-una mong gagawin? Palayasin si Satanas. Kasi siya ang nagdulot sa iyo ng cancer. Diba? By the authority of your word, in Jesus' name, I command you, Satan, to leave my body alone. Okay? Pag sinabi mo yan, si Satanas, mabilis pa naaalis yan. Papakita mo, sino may power dito. You have to believe na totoo yan. Na pag sinabi mo yan ng mga anghel, talagang itutulak na papalayo si Satanas. And then, nag-take dominion ka na ba? Gumaling ka na ba dahil pinalayas mo si Satanas? Hindi. Kasi yung cancer, nasa iyo pa. So, i-deal mo yung cancer. Anong sasabihin mo? Command mo yung cancer to go. Naalala niyo po si Jesus. Kinuman niya yung fig tree to die to the roots. Diba? Actually, kung babasahin niyo yan, yung fig tree, nakikipag-usap kay Jesus. Kaya sinasabi dun sa taking dominion, ayan ang taking dominion. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Dahil sa ginawa ni Jesus, pag ako nagpe-pray kay God, like say, when I take dominion of my healing, pag ako nagpe-pray kay God, when I confess the word of God, hindi ako nakikita, yung mukha ko hindi nakikita, hindi tinitingnan ni God, na ito pa lang si Terry na makasalanan. Hindi niya tinitingnan yan. Ang tinitingnan ni God, yung puso ko. And in my heart, He sees His Son, Jesus. Yan ang nakikita niya. Dahil ang anak niya ang nakikita niya sa akin, now I can take dominion of what belongs to me. I can enter boldly the throne of grace and take dominion of what He has already given me through the death and resurrection of Jesus. Ganyan po tayo. Pasok ka doon sa secret place mo and take dominion. Okay. So yung cancer hindi pa nawawala. So command the cancer to die to the roots. Cancer, I command you in the name of Jesus to die to the roots right now and depart from my body. Ibig ba sabihin nito, magaling ka na? Hindi. Kasi maaring merong mga cancer cells na kumalat sa iyong katawan or mga may nahawa-hawa na dyan na metastasize na o may mga ibang sakit ka pa. So i-command mo yung katawan mo to be healed, to be whole, to function in the perfection in which God has created every organ, every tissue, every cell, every muscle, every joint. Lahat ng pati ng katawan mo, dapat araw-araw ang declaration nyo yan. Para hindi kayo magkakasakit. Ako hindi ako nagkakasakit. Hindi ko tinatanggap yan. Amen. Pagkatapos, magaling ka na ba? Healed ka na ba totally ng cancer? Hindi pa. Babalik si Satanas ang sayo, kakainin ka niya ulit. Because you forgot a very important thing. Ano? Si Jesus, Diyos yan. Nung siya'y tinitempt ni Satan sa wilderness, ano sinabi niya? It is written. You have to know the word that promises healing. Napakarami po dyan. Exodus 15:26. Isaiah 53:5. By the stripes of Jesus, I am healed. Pag sinabi ko yon, the angels now will start ministering to me. Papalayasin si Satanas. Magaling na ba ako? Maaring magaling na, pero babalik. Bakit? Yung pinaka-importante, the least measurement of our trust in Him. Ano yung susunod? Give. Ayun, give. And then, take action as the Spirit leads you. So, kapag kabigay mo, magbibigay ka ng pera. Kasi yan ang least measurement. Pagkatapos, kanino ka magbibigay? Binibigyan ka ng opportunities. For example, today, dito ang anointing.
lahat ng ibibigay sa atin ng Panginoon ngayon. For example, yung aking brother, si Chris, nagbigay, pero after 3 days, may nagbigay sa kanya ng 35,000 pesos. Imagine nyo, yung anak niyang si Neil ay nagbigay ng 1,000. Tapos meron po siyang t-shirt printing company. Alam nyo, within 3 months, binigyan siya ni Lord, nagkaroon siya ng sale ng more than 300,000 pesos worth of t-shirt. Nakabenta siya. Pagkatapos, nag-graduate pa siya ng cum laude at ngayon nagtatrabaho na siya as management trainee, reporting directly to the president sa isang napakagandang company. Nakita nyo? Okay. Meron pa po, marami. Meron isang pastor na galing Kabagan, nagbigay siya ng, ewan ko magkano, nung umuwi daw po siya, nabigyan siya ng, bago siya umalis dito sa Cuneta Astrodome, meron siyang message, nabigyan siya ng 17,000 pesos. Si Pastora Jane at saka si Pastor Raymond, grabe po ang blessings kasi ang laki-laki ng magbigay niya. Ang sinabi ko po dyan, good ground itong, kasi po nagbibigay kami ni Robert kung saan-saan. At ngayon po, bibigyan kayo ni God ng opportunity to sow your seed at kung ano po yung ine-expect nyong sa Kanya, especially itong pag-propagate ng gospel all over the world. Dapat yan ang mauna kasi God checks your heart, yung motive nyo. Kailangan makita na hindi lang pansarili ang iniisip, kung hindi para makatulong tayo sa kapwa. So kailangan be a cheerful giver. Huwag na kayong magbigay kung masama ang loob nyo kasi walang reward yon. At kung uutangin nyo lang ang bibigay nyo, huwag na kayong magbigay dahil walang reward yon. Kailangan, lahat kayo may binigay na seed sa inyo si God, may binigay sa inyong pera si God, magbigay kayo ng portion na yan sa Kanya bilang pagtitiwala nyo sa Kanya. Amen. Okay. So, itaas po natin yung ating mga love offerings. Naka-ready na po lahat? Pagpipray natin ngayon. Okay? O wag niyong ibababa, ha? Okay. Daddy, pakitaas yung atin. Amen. Napaka-importante po nito. Super, super importante. Okay. O, pumikit po tayo lahat. Nakatuon lang sa salita ng Diyos. Amen? Ang pangako niya na tayo ay pinayaman in all areas of our life, hindi lang sa pera. Amen? Okay, Heavenly Father, maraming salamat po sa inyong salita. Totoo po, Lord, na binigyan niyo kami ng revelation. Holy Spirit, salamat po because you teach us, you guide us, you lead us into all truth. And it is the truth that sets us free. Ngayon po, alam po namin, Lord, na ang pagbibigay sa inyo, yun ang unang measurement ng tiwala nyo sa amin. So malugod po sa aming puso ang ibibigay sa inyo, itong mga aming love offerings. Father, ine-expect po namin hindi lang ma-propagate ang gospel all over the world, lumaki at mag-expand ang todo-todo ang LOTN, kasi yan po ang calling nito, na magpapadala kayo ng mga multitudes, na hindi namin sila hanapin, silang maghahanap sa amin, Lord. At yan po yung aming motive more than anything else. But pangako nyo rin, Lord, that as we give, it shall be given back to us. Siksik, liglig, umaapaw, so shall men give unto our bosom. Yan po yung pinapangako nyo sa amin. So yan po yung ine-expect namin. So ngayon, Lord, dinideklara namin yung salita nyo as we give our offerings, it will be given back to us. Siksik, liglig, umaapaw, at hindi lamang po pera, but yung lahat ng true riches na sinasabi nyo sa Bible, divine health and healing, lahat ng may sakit dito, pinagaling nyo, Lord. So, we settle it right now, magaling na sila. Lahat ng sakit, pinapalayas ko in the name of Jesus. And we declare your word by the stripes of Jesus, they are healed. Itong financial prosperity, Lord, tinatanggap namin. Satanas, pinapalayas ka namin sa aming finances. Lahat ng aming mga utang, settled na yan, bayad na ni Jesus. At yung financial prosperity pinangako niya sa 2 Corinthians 8:9, tinatanggap namin ngayon in the name of Jesus. Ang lahat po ng inihingi namin, Lord, itong promotion, itong trabaho, itong ministry, itong boyfriend, girlfriend, o kung ano pa pong mga problema na tumino ang aming mga asawa, at sila'y maglilingkod sa inyo, Lord, ine-expect namin lahat ito, pinapalayas namin sa Satanas sa lahat ng areas na aming buhay, at dinideclare namin po, Lord, yung salita nyo. You say in Isaiah 55:11, your word shall not return to you void, but it will accomplish what it says it will. In the name of Jesus, we give to you, Father, our love offering
In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hi, si Pastora Terry Cheng po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Ano po bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay ang salita ng Diyos ay ang tanging makakapagbigay sa atin ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa lahat ng ating mga problema, kalayaan sa lahat ng ating mga paghihirap, kalayaan sa lahat ng ating mga karamdaman. I can very well boldly say this to you because I experienced it myself. Alam niyo po, bago ako na born again, hiwalay kami ng asawa ko. Ako po ay baon na baon sa utang, as in milyon-milyon. At ako po ay nakaranas ng isang matinding karamdaman, cancer of the ovary. Wala na pong essence ang aking buhay. I was suicidal. Pero nung tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior, He transformed my life completely. Ni-restore po niya ang aking marriage. Ako na po ang pinakamaligayang may bahay sa balat ng lupa. At binigyan po ako ng Panginoon ng godly wisdom para magkaroon ako ng pera para mabayaran lahat ng aking mga utang at magkaroon ng kapital para sa panibagong negosyo. At higit sa lahat, ako po ay kanyang pinagaling. Walang surgery, walang chemotherapy, walang radiation, walang medication. It was divine healing. Kung ikaw ay may mga problemang katulad ng naranasan ko before, ang kailangan mo ay isang tagapagligtas, isang Savior, at ito ay walang iba kundi si Jesus. Sino si Jesus? Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay bumaba dito sa lupa. Siya ay nagkatawang tao, naghirap at namatay sa krus. At siya ay nabuhay muli para maisalba ka sa lahat ng iyong mga kasalanan at sa iyong kaparusahan. Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Kapag binigkas mo ito sa iyong bibig at tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Alam mo, kung patuloy kang manunood at makikinig araw-araw dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries, nakakasigurado akong mararanasan mo lahat ang mga pagpapalang nakasaad sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.